Ang incremental plagiarism ay isang anyo ng pandaraya na nagaganap kapag ang isang tao ay gumagamit ng mga ideya, pahayag, o datos mula sa ibang tao nang walang wastong pagkilala. Sa halip na kopyahin ang buong teksto o isang bahagi, ang mga individual na bumabagsak sa ganitong uri ng plagiarism ay unti-unting pinapalitan ang orihinal na material at inaangkin ito bilang kanilang sariling pananaw o ideya. Madalas, ang mga taong gumagawa nito ay hindi umaamin na ang kanilang mga sinasabi ay batay sa mga gawa ng iba na nagiging dahilan upang magmukhang orihinal ang kanilang mga argumentasyon. Ang incremental plagiarism ay maaaring mangyari sa maraming paraan. Isang halimbawa nito ay ang bahagyang pagkopya, kung saan ang isang individual ay kumukuha ng mga pahayag o ideya mula sa ibang tao at pinapalitan ang ilang salita o bahagi ng teksto. Bagamat nagbago ng ilang salita, ang hindi pagbibigay ng tamang pagkilala sa orihinal na may akda ay patunay ng pandaraya. Isa pa, ang mga ideya o konsepto na naipapahayag sa sariling salita ay maaari pa ring maging incremental plagiarism kung hindi ito binanggit na nagmula sa ibang tao. Ang ganitong uri ng pandaraya ay maaaring hindi agad mapansin, ngunit ito ay isang paglabag sa mga alituntunin ng akademikong integridad. Upang maiwasan ang incremental plagiarism, mahalagang maging maingat sa pagbanggit ng lahat ng pinagkukunan at pagbibigay ng kredito sa mga ideya at impormasyon mula sa ibang tao. Ang mga manunulat ay dapat maging malinaw sa kanilang mga pagsipi at palaging bigyang diin ang mga pinagkukunan ng impormasyon at ideya. Kung gumagamit ng impormasyon mula sa ibang tao, kinakailangan na ito ay maayos na nasusuri at nasusunod ang tamang format ng citation. Bukod dito, ang mga manunulat ay dapat maglaan ng sapat na oras para sa sariling pagsusuri at pagsulat upang mas maipahayag ang kanilang mga ideya nang hindi umaasa sa iba. Ang pag-unawa sa mga patakaran at alituntunin ng isang institusyon tungkol sa plagiarism ay mahalaga rin upang maiwasan ito. Ang mga mananaliksik at estudyante ay dapat maging pamilyar sa mga regulasyon at kung paano ito maiiwasan. Sa huli, ang pagkilala at pagbibigay ng kredito sa mga pinagkukunan ng impormasyon ay hindi lamang mahalaga upang maiwasan ang plagiarism, kundi pati na rin upang itaguyod ang etikal na pagsasanay sa larangan ng akademya. Sa pamamagitan ng wastong pagsipi at pagkilala, ang mga manunulat ay makatutulong sa pagpapanatili ng integridad at tiwala sa kanilang mga gawaing akademiko.